Matapos pumayag si Kyulin sa mga kondisyon ni Chisetsu bago siya sumali sa kanilang guild ay mayroong inabot si Chisetsu sa ating bida na isang bagay sa kanyang kamay. Saad pa niya na itong bagay raw na ito ay gawa niya mismo, gamitin raw niya ito kapag kinakailangan, at sa susunod ay bibigyan pa niya siya na mas maganda pa dito. Nang nakita ni Kyulin ang bagay na ibinigay sa kanya ay kanyang nalaman kung ano itong ibinigay sa kanya. Ito raw ay ang initial badge ng Chenzu Guild. Dahil matagal kinuha ni Kyulin ang badge na ibinigay sa kanya ni Chisetsu, dahil kanyang iniisip ang kanyang nakaraan ay nainis si Chisetsu sa kanya, sambit pa niya sa ating bida na kung ano pa raw ang kanyang iniisip para dito, ayaw raw ba niya nitong kanyang ibinigay sa kanya. Agad naman na kinuha ni Kyulin ang badge sa kamay ni Chisetsu dahil gustong-gusto raw niya ito, excited lang daw siya nitong kanyang ibinigay sa kanya. Nang nasa kamay na ni Kyulin ang badge ay nagsaad sa kanya si Chisetsu na simula raw na nakita na niya ang lead ay tinatanggap na siya ng badge, isa na siya sa kanilang guild na ang Chenzu Guild simula ngayon. Sa mga paliwanag ni Chisetsu ay masaya naman na sumang-ayon si Kyulin, at iniisip naman ni Chisetsu habang kanyang pinagmamasdan si Kyulin na itong bata raw na ito ay malaki ang talento, ngunit siya ay nanggaling sa Green Union at wala pang mga karanasan. Hayaan raw niya siya na kanyang alamin kung paano i-explore ang kanyang talento. Sabay kanyang tinanong si Kyulin na kung bakit raw siya dumating sa lupain ng God King, dahil raw ba sa pag-cultivate o para magkapera. Ayon pa sa kanya ng ating bida na hindi naman raw sa ganoon ang kanyang dahilan kung bakit siya dumating dito, dahil ang gusto naman niya talaga ay makasali sa Chenzu Guild at manalo sa laban ng Diyos na Hari, at gagawin ang Chenzu Guild na pinakamataas sa buong lupain ng God King. Sa mga sinabi ng ating bida ay bahagya siyang nagulat sa reaksyon ni Chisetsu, dahil ito ay natatawa sa kanyang mga binanggit na mga salita. Saad pa sa kanya ni Chisetsu na akala raw niya isa siyang tao na mahilig sa pagpapakumbaba, pero lumalabas na mahilig pala siya sa pagmamalaki. Sabay hinawakan ni Chisetsu ang ulo ng ating bida dahil masyado raw siyang unrealistic, at huwag din daw siyang magmayabang ng ganito sa kanyang harapan. Dahil doon ay sumang-ayon ang ating bida sa sinabi sa kanya ni Chisetsu at maiyak-yak na lang ito sa kasiyahan dahil kinurut-kurot ng babae na mahalaga sa kanyang buhay ang kanyang mukha. Sambit pa sa kanya ni Chisetsu na maganda raw kung ganoon na hindi siya magmamayabang sa kanyang harap. Matapos ang kanilang pag-uusap ay nagpatuloy nga sa paglalakad si Chisetsu. Saad pa niya sa ating bida na parang kinakailangan para niya ng kanyang guidance. Iniisip naman ni Kyulin na kung ano raw ba ang sinabi ni Chisetsu sa kanya hindi siya unrealistic para sa Chenzu Guild, sabay kanyang tiningnan ang kanyang kamay dahil nasabi lang naman niya ang ganoon na mga bagay kanina dahil sila mismo noong kanyang nakaraan na buhay ay kanila yun ginawa na magiging top guild sa buong lupain ng God King. Tinawag naman ni Chisetsu ang pansin ng ating bida, dahil ano pa raw ang kanyang hinihintay sumunod na ito sa kanya, upang makipagkita sa iba nilang kagrupo sa guild. Sa binanggit na salita ni Chisetsu ay nagulat si Kyulin na kung ano raw ba ang kanyang sinabi na makipagkita sa isang kabilang sa kanilang guild, hindi raw maari na ngayon sila magkita. At malalim ang kanyang iniisip dahil batid niya na ang pupuntahan ngayon ni Chisetsu ay ang tao na yon. Makalipas ang ilang sandali ay ipinakita sa eksena ang harapan ng isang malaking gusali, at dito ay makikita ang lalaki na mayroong dilaw na buhok ang nakatingin sa bintana. Dahil pala nakita niya na dumating na sa kanila ang ating bida at si Chisetsu, at kanyang nasabi na dumating na raw si Chenzu, iniisip naman ng lalaki habang kanyang tinitingnan si Chisetsu na kung sino raw ba ang lalaki na kanyang kasama na dumating dito. Ang mukha raw ng batang lalaki na kasama ni Chenzu ay parang isang laruan, ngunit bakit parang mukhang masaya si Chenzu habang nag-usap sila ng lalaki, sabay kanyang tinawag ang kanyang butler sa kanyang likod, at kanyang tinanong ang kanyang butler na kung sino raw ba ang babae na nagngangalan na Chenzu at bakit niya siya kinakailangan na kausapin. Idinagdag pa niya sa kanyang butler na sa totoo lang raw hindi talaga niya gusto ang babae, paliwanag naman sa kanya ng kanyang butler na ito raw ang utos ng kanilang patriarka na hayaan raw silang dalawa na magkasundo. Dagdag pa ng butler na kinakailangan raw niyang sumunod sa utos ng kanilang patriarka kahit labag pa ito sa kanyang kalooban. Dahil sa paliwanag sa kanya ng butler ay nagsaad ang lalaki na may dilaw na buhok na papasukin raw niya siya at bababa siya doon ng ilang minuto. Dahil sa kanyang utos ay agad na sumang-ayon ang butler sa kanyang master, samantalang makikita naman ang dalawa na naghihintay sa labas ng gusali. Tinanong pa ng ating bida si Chisetsu na kung bakit hindi raw niya sila pinapasok bagkus pinaghihintay lang nila siya dito sa labas, sambit naman sa kanya ni Chisetsu na tumigil raw ito sa kakareklamo dahil maya-maya ay pupunta na sila dito.
Makalipas ang ilang sandali ay mayroong biglaan na dumating kung saan sila naghihintay, at ito ay humihingi ng paumanhin dahil kanya raw pinaghihintay dito si Miss Chenzo. Habang nakaharap si Chenzo sa lalaki na dumating ay nagsaad siya kay Kyulin na tingnan raw niya. Nandito na ang kanilang hinihintay, simula ngayon ang ating itatawag na sa babae na nagugustuhan ng ating bida ay Chenzo dahil ito naman talaga ang nauna na pangalan na ibinigay sa kanya nitong manhwa. Ang lalaki pala na dumating ay ang lalaki na mayroong dilaw na buhok. Saad pa niya kay Chenzo habang bitbit niya ang bulaklak na si Miss Chenzo raw ay magpasa hanggang ngayon ay maganda pa rin katulad pa rin noong huli nilang pagkikita. Ang kanya raw kagandahan ay katulad nitong bulaklak na rosas, na namumukadkad. Sabay kanyang ibinigay ang bulaklak kay Miss Chenzo, sambit pa niya na itong bulaklak raw ay para sa kanya. Nang nakita ni Chenzo ang bulaklak ay halata sa mukha nito na parabang nasiyahan, ngunit kabaliktaran sa kanyang sinabi dahil kanyang sinabi sa lalaki na may dilaw na buhok na hindi raw siya pumunta dito upang kanya itong tatanggapin. Kung ito ay isang liham ng pag-ibig, sa palagay raw niya ay nasabi na niya ang hindi noong nakaraang pagkakataon. Sinabi lang naman sa kanya ng lalaki na mayroong dilaw na buhok na buksan raw niya ang laman ng liham, siya raw ay naghanda para lang siya ay masorpresa. Nang hinawakan na ni Chenzo ang liham upang kanyang buksan ay kanyang sinabi sa lalaki na may dilaw na buhok na talagang gusto mo ang mga kampana at mga palawit na ito. At nang nabuksan ni Chenzo ang liham ay makikita na ito ay naglalaman ng isang card. Si Chenzo naman na nakakita ay gulat na gulat dahil ang bagay raw na ito ay isang crystal card, ito raw ay naglalaman ng 500 na gold coin, saad pa sa kanya ng lalaki na ang kanila raw guild ay kakasimula pa lang, kung kaya ang kanyang ibinigay sa kanya ngayon ay pauna niya na kontribusyon sa kanilang guild. Masyado namang natuwa si Chenzo na nagpapasalamat sa lalaki na si Leon, sa ibinigay na malaking pabor sa kanya. Kapag ang kanila raw guild ay lalakas ay tinitiyak niya na kanya siyang babayaran ng gold coin kahit ito pa ay mayroong malaking interest. Sumagot naman sa kanya si Leon na huwag na raw itong mag-alala sa kanyang ibinigay ngayon. Ngunit iniisip naman ito na ang guild raw ni Chenzo ay para lang bahay na nilalaroan ng mga bata, at umaasa pa raw ito na mababayaran niya siya. Nagpapatawa raw ba ito sa kanya? Habang pinapakilala ni Chenzo si Kyulin kay Leon na ang kanilang bagong kasama sa guild, ay makikita naman ng ating bida na hindi niya nagustuhan ang kayabangan ni Leon dahil batid niya kung ano talaga ang tunay na ugali nito. Sa ikinilos ng ating bida ay nagtataka naman si Chenzo na kanyang binanggit ang kanyang pangalan, kung ano raw ba ang problema. Sa isip-isip naman ng ating bida habang inis na natitiyak raw niya na itong lalaki sa kanilang harapan ngayon ay isang bastard na manggagamit. Sa kanya raw nakaraan na buhay itong lalaki na ito ay masigasig niyang hinahabol si Chenzo gamit ang pera at mga matatamis na mga salita. Matapos tanggihan ng ilang beses ni Chenzo, ipinakita niya ang tunay niyang pagkatao at umalis na dala ang lahat ng yaman ng guild, at yun ang nakapagpabagsak sa kanilang guild. Hindi raw niya hahayaan na sa pagkakataon na ito ay maulit muli ang kanyang ginawa noong kanyang nakaraan na buhay. Ngunit masyado naman nabigla si Kyulin at napatigil sa kanyang pag-iisip dahil sinigawan siya ni Chenzo. Sambit pa niya kay Kyulin na kung bakit nawalan daw siya ng focus, magmadali na ito at kanyang ipakilala sa kanilang kasama ang kanyang sarili. Dahil sa utos sa kanya ni Chenzo ay wala nang nagawa ang ating bida kung hindi sumang-ayon na lang na kanyang ipakilala ang kanyang sarili kay Leon. At kanya naman iniisip na sa ngayon raw ay dapat muna niyang sumabay sa agos ng mga nangyayari. Agad na nga na lumapit ang ating bida kay Leon, siya raw ay si Kyulin isang stage 5 warrior, masaya raw siya na makilala siya. Mayabang lang naman siyang tinanong ni Leon na talaga raw ba na isa siyang stage 5 warrior, dahil sa labis na pagkabigla ni Leon ay kanya lang dinaanan ng ating bida, dahil parang nagkamali raw si Miss Chenzo, dinala niya dito ang isang sinungaling na bata. Natatawa lang naman ang ating bida sa ipinakitang kilos sa kanya ni Leon dahil katulad lang din daw ito noong kanyang nakaraan na buhay. At nagsalita ito kay Chenzo na kanya raw sinuri si Kyulin gamit ang kanyang mahika, at dito kanyang nalaman na isa lang siyang stage 2 na magician at hindi stage 5 na warrior. Nagbibiro raw ba ito para malinlang ng isang bata? Hindi ba niya nalaman kung ano talaga ang tunay na antas nitong kanyang kasama? Pinaliwanag naman sa kanya ni Chenzo na tinalo raw ni Kyulin ang dalawang stage 3 na warrior ng close combat ng isa lang na segundo. Maging siya ay kanyang nakita kung ano talaga ang tunay na nangyari noong kanyang nilabanan ang dalawang warrior. Sa nalaman ng mayabang na si Leon ay hindi siya makapaniwala nga natulala, dahil sa totoo lang raw wala talaga siyang nararamdaman ng kahit ano nitong tao na ito kahit ilang beses pa niya itong suriin. Wala raw talagang Dao Chi na nililinang ng isang warrior sa kanyang katawan,
Mayroon lamang kakaunting mahika na elemento na dumadaloy sa kanya. Tinatago lang raw ba ng lalaki na ito ang kanyang tunay na lakas? Sinabi pa ni Chenzo kay Leon na kahit kahapon lang raw niya nakilala si Kyulin ay malaki naman ang kanyang tiwala sa kanya. Tinanong naman sa kanya ni Leon na talaga raw ba na nagtitiwala siya sa lalaki na ito. Siya raw ay kakaiba dahil hindi nila malaman kung nagsasabi ba ito ng totoo o nagsisinungaling sa kanila. Ngunit nanlaki na lang ang kanyang mata na kanyang tinanong si Chenzo na hinayaan lang raw ba niya na ang isang tao na kahapon lang niya nga nakilala ay sumali sa kanilang guild. Kampante lang naman na sinabi sa kanya ni Chenzo na nagtitiwala raw siya sa kanyang sariling instinct, kung kaya sa palagay niya mapagkakatiwalaan na kasama si Kyulin. Sa paliwanag ni Chenzo ay makikita sa mukha ni Leon na ito ay nainis, dahil ganoon lang raw ba, ang isang tao ay nagbibigay ng impression kay Chenzo kahit isang araw lang sila nagkakilala. At nanggagalaiti ito sa sobrang inis na kanyang iniisip na kung ano raw ba ang ginawa ng lalaki na ito kay Chenzo upang kanya siyang pagkatiwalaan ng napakabilis. At napamura na lang ito dahil naglaan raw siya ng isang buwan upang mapalapit lang kay Chenzo at siya ay kanyang pagkatiwalaan ngunit itong lalaki na ito ay isang araw lang ay pinagkatiwalaan na siya ni Chenzo. Sabay nagpanggap si Leon na hindi naapektuhan sa mga nangyari at kanyang sinaad kay Chenzo na parang walang kwenta raw ang kanyang sinasabi. Balak raw ba niya na itatago na lang ang tunay na lakas ng kanyang kasama? Sa katanungan ni Leon ay agad naman itong pinasangayunan ni Chenzo, dahil doon halos pumutok na ang ugat sa mga mata ng mayabang na si Leon, na napamura, dahil naglaan raw siya ng maraming pera pero wala pa rin ba siyang karapatan para makapagpapaalis ng isang tao. Ngunit sa ganitong sitwasyon ay hindi siya dapat na magalit dahil ito ang pinakamataas na inutos sa kanya ng kanyang pamilya, kinakailangan raw niya munang pigilan itong kanyang nararamdaman. Pero itong walang hiya na si Kyulin ay harap-harapan na niloko si Chenzo, hindi raw niya hahayaan na mananatili siya sa tabi ni Chenzo. At agad na nga itong lumingon sa kinatatayuan ni Chenzo, at ito ay nagsaad kay Chenzo na ngayon ay nakabuo na raw ito ng sariling desisyon, hindi na raw siya magtatanong sa kanya patungkol dito. Sinabi pa niya na itong batang lalaki raw na si Kyulin ay isang stage 5 warrior, ang kanya raw lakas ay malaki ang maitulong sa pagbuo ng kanilang guild. At ngayong araw gagawa silang dalawa ni Chenzo ng bounty task doon sa Wild Boar Territory, balak raw bang sumama sa kanila si Kyulin, sa ganoon raw na paraan ay kanyang makikita kung ano talaga ang magagawa ni Kyulin. Sa alok ni Leon sa ating bida ay agad naman siyang sumang-ayon, pero sa kanyang isip-isip na hindi raw niya iiwan si Chenzo habang nasa tabi pa niya itong walang hiya na bastard. Sabay nagsalita sa kanila si Chenzo na itong crystal card raw na mayroong laman na 5,000 na gold coin, kung matagumpay raw sila sa kanilang trabaho ang bawat isa sa kanila ay makakatanggap ng tig 1,000 na gold coin. Sa mga binanggit na salita ni Chenzo ay masyadong natuwa ang ating bida na nagpapasalamat kay Chenzo, samantalang ang mayabang naman ay nainis dahil ang kanyang pera daw ang ginamit dito. At ngayon raw ay kanya nang ilalabas ang mga task na kanyang kinakailangan, at dito pinakita kung anong task ang kanilang ipapagawa. Ang unang task ay ang paglinis sa teritoryo ng Wild Boar. Ang pangalawang task ay dapat rank D. Ang task reward ay 3,000 na gold coin. Ang inirerekomendadong antas ay stage 5. Ang inirerekomendang bilang ay dapat 4 na tao. At dito pinakita si Chenzo na excited na sa kanilang mga task, at kanyang sinisigaw ang kanilang guild. Makalipas ang ilang araw ipinakita sa eksena ang isang gubat. At dito ay makikita ang isang lalaki na mabilis na tumakbo na humihingi ng tulong, dahil pala sa kanyang likod ay nanlilisik ang mga mata ng Wild Boar, at galit na galit ito na kanyang hinahabol ang isang lalaki na takot na humihingi ng tulong sa kanyang mga kasama. Habang siya ay humihingi ng tulong ay nakita naman niya ang tatlo na seryoso lang siya na tinitingnan, ngunit sa hindi niya inaasahan habang tumatakbo ay natisod ang kanyang isang paa sa isang bato, at agad itong bumagsak sa lupa. Na para bang nanginginig ang kanyang buong katawan sa sobrang takot, dahil doon ay napatingin na lang siya kung saan nakatayo ang tatlo. Ngunit sa kabila ng kanyang pagbagsak ay hindi pa rin gumalaw ang dalawa sa kanilang kinatatayuan at kampante lang siyang tinitingnan. Sambit pa ni Leon sa lalaki na mayroong seryoso na tono na isa raw siyang basura, at agad na nga naglakad si Leon sa harapan ng lalaki na bumagsak sa lupa upang kanyang harapin ang Wild Boar na humahabol sa lalaki. At kitang-kita si Leon na kampante lang na kanyang tinitingnan ang Wild Boar na nasa kanyang harapan. Sabay kanyang ginalaw ang kanyang isang kamay, sambit pa niya sa Wild Boar na maghanda na raw ito sa kanyang gagawin. Dahil dito makikita sa paligid ng Wild Boar na mayroong mga kulay asul na mga bilog ang pumapalibot sa kanya,
Dahil sa mga asul na mga bilog ay natuon dito ang pansin ng wild boar habang nagtataka kung ano itong mga asul na bilog na pumapalibot sa kanya. Sabay ginamit ni Leon ang kanyang kasanayan na tinatawag na ice spear, at agad niyang itiniklop ang kanyang isang kamay. Dahil sa kanyang ginawa ay biglang naging mataas na matutulis na yelo ang mga bilog kanina at ito ay tumama sa katawan ng wild boar. Samantalang kampante lang si Leon sa kanyang ginawa na hindi man lang pinapawisan, na kanyang pinatumba ng walang kahirap-hirap ang wild boar na humahabol sa lalaki. Hindi naman makapaniwala ang lalaki sa kanyang nakita. Ano raw ba itong kanyang nasaksihan ngayon dahil nagawa niyang matalo ang wild boar ng isa lang niya na pag-atake. Wala naman tugon si Leon sa ipinakitang hanga sa kanya ng lalaki at seryoso lang ito nga nakatingin sa wild boar na kanyang tinalo. Maging si Kyulin ay napahanga sa ginawa ni Leon, at kanya na lang nasabi na ang senior daw ay kahanga-hanga. Sinabi pa ni Chenzo sa ating bida nga nakalimutan raw niyang sabihin sa kanya na si Leon ay isang stage 6 na wizard, siya ang pinakamakapangyarihan sa kanilang Chenzo Guild. Habang pinapaliwanag ni Chenzo kung ano ang kakayahan ni Leon, ay tawang-tawa naman si Leon sa kanyang isip-isip dahil dapat puriin raw siya ng lalaki na ito matapos kanyang nakita ang kanyang tunay na kakayahan. Ngunit masyado naman siyang nabigla dahil ang isang lalaki kanina ay bigla na lang lumapit sa kanya sabay niyakap ang kanyang isang paa na umiiyak. Sambit pa niya kay Leon na hayaan raw niya siya na kanyang maging tagasunod. Sa sinabi ng lalaki ay masyado naman siyang nainis sa lalaki, na para bang gusto na niya itong turuan ng leksyon. At hindi na nga makapagpigil si Leon dahil kanyang sinipa ang lalaki na kanyang pinagmumura, dahil alisin raw niya ang kanyang maruming kamay sa kanyang mga paa.